po sa ating standard book na Mina no Nihongo. Yang Mina no Nihongo po ay na-publish 1990s pa po. Yes, medyo matagal na kung isipin, 30 years na mahigit yung libro na yan. Pero, okay, kahit na medyo may edad na po yung book na yan, ginagamit at ginagamit pa rin po talaga ito kahit saan man at kinikilala siya kahit ng mga Nihongo Gakko dito sa Japan. Nihongo Gakko yung Japanese schools. Okay? So, yung mga Japanese schools na tinutukoy ko po ay yung mga Japanese schools na tumatanggap ng mga student visa mula sa iba't ibang bansa tulad ng China, Korea, Nepal, Philippines, gano'n. Okay, Bangladesh. Okay, so itong mga Nihongo Gakko po na ito, okay, ay kinikilala at ginagamit pa rin po yung ating Minna no Nihongo. Kasi nga po, ito na yung standard book nila dati-dati pa. At saka yung Minna no Nihongo po, okay, ito po ay libro na nakabase naman sa coverage ng JLPT exam. Yung JLPT exam, parang yun na rin din yung parang standard nila sa Nihongo din or sa Japanese language na level. Yes, there are other Japanese language exam tulad ng JFT na na-mention kanina, JNAT, saka yung JTEST po, kinikilala din yung mga yun, pero they're not as sabihin nating popular, as standardized as your JLPT na exam. Okay? Yung JFT o yung Japanese Foundation Test natin, bagong exam yan siya na ginawa specific po para sa mga gustong mag-apply ng SSW. Kaya, yeah, meron tayong JFT. Yung JNET naman para sa Business Japanese English or Japanese Business na ano, na level. Nakalimutan ko yung term. Okay, pero yung Japanese na nandun sa JNET, yung pang business level na Japanese daw. Okay, hindi ko na in-explore masyado yung mga exam na yan kasi JLPT naman talaga yung ano, mas familiar ang lahat, mas standard, tsaka mas hinahanap. Kahit saan, JLPT yung concern eh. Okay, so again, back to Mina no Nihongo po. Okay, so meron na itong PDF version na I think pinadala na sa inyo ng Shinjiro nung nag-enroll kayo. May PDF version po yun. Kasama po ng iba pang materials tulad ng Genki 1 tsaka Genki 2 na material din po. Aside from that, meron din pong mga iba't ibang reviewer din na sinama po doon. Pero yung ating magiging main na textbook ay itong Minna no Nihongo. So, PDF nga lang po yung mga material na yun na nasa Google Drive. Samantalang ito, application po talaga na nasa cellphone. Okay? Now, this one, ang coverage po ng application po, tulad na na-mention no, sa GC, ay mula N5 level, which is yung mula lesson 1 hanggang lesson 25. So, dahil N5 lesson po tayo, no, N5 class po ito, ibig sabihin, ang ika-cover lang natin ay mula lesson 1. Yes po. Nasa orientation pa lang po tayo, Sir Ronald. Pero 'pag once mag-start na po tayo ng lesson proper, nandun po yung ating recording, of course. Sige po. Orientation lang po muna ito para sa ating overall or overview natin sa ating magiging flow sa lesson tsaka sa materials na gagamitin overall. Okay, sige po. Right, okay, back here guys. Again, isa po itong N5 class yung meron sa atin ngayon. So, ibig sabihin hmm? Ah, contact lang po Miss Gan yung ating mga CSR sa Shinjiro para masagot po tayo. Yung mga CSR natin, sila po yung mga tumatao, of course, dun sa page. So, 24 hours naman po yung ating page sa Shinjiro po. Okay? Kahit anong oras pa rin niyo pong i-chat with regards sa concern po nasa drive. Kailangan po kasi ng access yan eh, in a sense na bigyan po kayo ng code, parang ganun. Okay? So, you could chat them po. Sige po, Miss Gan. Okay? So, again guys, okay, lesson 1 to 25 lang yung ika-cover natin. Pero, meron na kayong mula lesson 26 hanggang lesson 50. So, sa mga nagbabalak na mag-proceed ng N4 or para sa mga nagbabalak na mag-advance ng N4 kung hindi pa man nakaka-decide po na mag-take nito,
pwede niyo pong unahan, okay, gamit po yung ating application. Bakit, mas pabor ako sa application compared dun sa PDF? Yung PDF po kasi natin, basa-basa lang po talaga yung meron, eh. Hindi siya interactive, hindi siya kasing interactive ng ating ginagamit po na na application na ito. So, here we go with this one. Okay, so i-open natin siya. Okay. So, dito pa lang naka-arrange na siya or should I say nakahilera na kung saan at alin yung puwede niyong pag-aralan. So, of course, kung bubuksan natin yung vocabulary ng lesson 1, lalabas yung mga words na nasa lesson na ito mismo. So, lahat ng 'yan, okay, nakasulat siyempre ng hiragana, okay, yung mismong Japanese word. So, na-mention naman po sa GC natin guys 'no, na talagang unang-una talagang nating dapat matutunan ay yung pagkakaroon natin ng knowledge sa hiragana and katakana. Hmm, GC. Ay, hindi ko po napansin sir. Baka kayo yung guest user kanina. May dalawang guest user ba kanina po, baka isa kayo dun. Okey, sige, sige po, we'll check it out. Okay, alright, back muna tayo dito guys. So again, sa mga wala pang background sa hiragana natin at maging sa katakana po, okay, mas maigi pong masimulan natin po as early as possible yung pagkakabisa ng mga writing system na yun sa Nihongo. Okay, pero hindi naman po natin bigla-bigla na pag-lesson 1 natin by tomorrow, hiragana, katakana, hindi naman po. Okay, kasama po yun sa magiging orientation natin later on. Pero for now, papakilala po na natin yung app natin, no? Okay, so pwede niyo pong pakinggan. Kung hindi pa po nakakabasa, wala pong problema kasi malalaman niyo rin naman po kung ano yung word. Kung pipindutin natin itong icon ng speaker na katabi niya. So, kapag klinik natin, siyempre, maririnig natin yung salita. Okay, and then buong lista na po ito siya ng lesson 1 vocabulary. So kung hindi pa man nakakabasa ng hiragana or katakana, no problem po. Click nyo lang po yung audio niyan, you'll know the word. Okay, so makaka-collect pa rin kayo ng vocabulary. Okay, as early as lesson 1. And then we got your grammar points. So ito sila, yung grammar points natin po, ito ay sabihin natin naka-arrange na rin. Okay, click lang natin siya dito. And lalabas na po yung lesson. Ito exactly yung laman ng PDF sa Mina no Nihongo. Exactly. On point lahat-lahat po yan siya. So just click it and lalabas yung information. Okay? Alright. So ganun po itong ating app. Now, kung gusto mo namang i-ensayo, gusto mo namang mag-practice at saka mag-recall kumbaga ng inyong vocabulary, puwede niyong buksan itong practice. Okay. So, may timer ito siya, may number ng vocabulary, so 45 lahat-lahat ang vocabulary ng lesson 1 and then nandiyan yung word na hinahanap. So, kung tama ka, green ang magiging labas. Ngayon, kung mali naman, eh, pula yung pinindot mo, green yung tama nga. Okay? So, may counter din yan kung ilan yung tama mo. So, you can monitor your progress. Kung ilan ang nakuha mo, ilan yung kailangan pang tandaan, at kailangan i-practice. Okay? So, there you have it po. Kaya nga nasabi natin, mas interactive ang ating application compared to your simple PDF. Okay? So, yun lang naman po. Ngayon, okay, kung tapos ka na mag-practice kasi kabisadong-kabisado mo na, lahat green na yung color, right? So, good job. Okay, yokuyata ne. Okay, let's try your conversation naman. Sa conversation po, okay, lahat po ng sa conversation natin nakasulat ng either hiragana, katakana, or combination na with kanji. Okay? So for this one, okay, meron tayong audio para sa conversation na ito. Nandun yung play button natin sa upper right corner. Yung nakikita nating parang triangle dyan na may katabing word na play. Okay? So that way, mapapakinggan natin yung intonation, pronunciation, at delivery ng mga
Japanese sentences na nandito mismo sa screen. Okay, naka-provide yung script ng audio mismo. Okay? What do you mean, guys? Oops. Hmm? Try to log out lang po with Sir Perez and Carlo. Okay, we'll check it later. Okay. Wait lang, guys. Okay. So again, for this one po, may provided the script to practice your reading as well. So habang nakikinig kayo ng audio, pwede nyo sabayan ng basa po. Either sabayan nyo ng basa na mata lang, or kung gusto nyo sabihin din yung mga words para mas ma-ensayo din yung pronunciation nyo, go ahead. Ito yung tinutukoy natin na interactive kahit paano may nagagawa tayo aside from just simple reading. Okay, so that's your lesson 1 na same case all throughout hanggang lesson 50. Okay, and yung nakaganda po sa ating application, okay, hindi po ito mangangailangan ng Wi-Fi at hindi po mangangailangan, of course, ng data. Kasi na-o-open, okay, na-o-open po ito, okay, naglo-load po yung audio, nagagawa po yung practice na parang flashcards, okay, without the need of it. Okay? So, anytime, anywhere, as long as okay yung phone natin, okay, may battery in a sense, okay, magagawa po nating mag-ensayo at mag-study. Okay, bigyan lang natin ng, of course, panahon. Right? So again, guys, okay, with this application, masusundan natin yung naging lesson. So that's a review. Magiging lesson. Okay, so that's your preparation para po sa klase. So kung mag-advance man kayo or mag-review man kayo po, okay, pwedeng-pwede niyong gawin dito sa application na ito. Right? So, again, that's your Mina no Nihongo, okay, in the app version. Right? So again, lahat ng magiging lesson natin mula lesson 1 hanggang 25, pwede niyo pong sundan gamit ito. Okay? So sa mga hindi pa po naka-download, okay, at saka mga at gusto mag-download po nito, go ahead lang po. Sana gumagana pa yung link natin no na sinend natin sa inyo sa GC. Okay, again, wala po itong version sa iOS. Kung sakaling iOS user man kayo, guys, wala ito doon. Kasamaang palad, wala. Okay, so sinubukan namin 'tong hanapin dati nung ilan, yes po? Hmm? May question po ako, ano po ang suggestion niyo po ng level 6 na exam ng I would say N4 po, Miss Gan Cosep. I would say N4. Hindi naman sa ano 'no, sabihin natin hindi naman sa nilururo ko yung ano, yung N5. Hindi naman sa, ah, pinu-push down ko yung N5, hindi naman. Pero yung required kasi po sa trabaho madalas, minimum nila N4 kasi, eh. Yung naghahanap ng N5, student visa. Pero kahit nga walang N5 nakakapag-student visa nga po. So, again guys, hindi hindi po sa dina-down ko yung N5, okay? It's just that mas ano po, mas maigi kung N4 yung ite-take ninyo kasi once you pass N4, meron ka ng minimum requirement kahit papaano para dun sa Japanese level. Kung maghahanap ng Japanese level yung trabahong a-applyan. Sa English teachers kasi hindi nila hinahanap yun. Eh, so kahit hindi ka nakakapag-Nihongo, basta graduate ka ng 4-year course, okay, graduate ka ng kahit anong 4-year course, eh, puwede ka mag-apply as teacher, gano'n. So, yun guys. Anyway, okay, so yun yung masa-suggest ko, if ever going to take JLPT, dumiretso na lang kayo ng N4. Since, na-mention nga naman ni Miss Gan na bundle sila, eh. Bundle yung kinuha nilang package. So, N4 na lang guys. Anyway, hindi naman nalalayo yung level ng N5 tsaka ng N4 sa isa't isa. Kaya din siguro mas push na lang sila sa N4, eh. So, SSW, N4 hinahanap. Gano'n po.
So again, minimum requirement for work na hinahanap talaga nila po, maliban sa English teachers guys, ay JLPT N4 level. Kung hindi man JLPT N4 level, then JFT na A2 level. Actually, equivalent nilang isa't isa. JFT A2 ang equivalent is JLPT N4. Ang JLPT N4 ay equivalent ng JFT A2. That's how they have it there. Okay? So, yun po. Maraming nagsasabi, actually, to be perfectly honest, hindi pa ako nagte-take, hindi ko na-experience mag-take ng JFT na exam. Hindi ko siya na-try kasi meron akong JLPT eh. Kaya nga po nakakapagturo ng Nihongo kasi meron akong JLPT. Pero anyway, that aside, most of the students na nakilala ko at dumaan sa'kin, na in-encourage ko mag-take ng JLPT exam para meron silang, certificate, sabi talaga nila ang hirap daw talaga. Tapos, sinabi ko na lang, "Try niyo na lang JFT." Kasi at least JFT more chances yung puwede mong, um, mag-ano, eh, talagang sabihin nating ma-take yung exam kasi every 2 months siya or every month meron. Nakalimutan ko exactly sa Pilipinas. Every 2 months talaga yung pagkakaalala ko. Pero anyway, talagang more chances siya kasi yung JLPT twice a year lang, eh, compared to JFT na yun nga, most probably every 2 months available sa Philippines. JLPT twice a year lang. Ang layo talaga, 6 months yung hintayan, eh. Tapos, according to them, dun sa mga nag-take na, JFT is a lot more friendly daw. Sabi nila, mas madali daw ang JFT compared to JLPT. And then nung nag-research naman ako, yung coverage kasi ng JFT, more on conversational Nihongo o yung Nihongo na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay dito sa Japan. JLPT is much more focused on reading comprehension tsaka grammar point. Yun yung target ng JLPT, yung talagang structure ng language, yung punto ng JLPT. Meanwhile, JFT, more on survival sa pang-araw-araw na buhay nga kasi conversational yung, lumalabas na mga item. Conversational questions, wala masyadong punto with particles. Particles yung isa din sa pinaka, nakakalito din na usage sa Nihongo, eh. We'll deal with that pagdating natin sa lesson proper. So, gano'n guys. So, sa mga nagbabalak, either you'd like JLPT kung gusto niyo na grammar focus, language focus yung, magiging goal. Pero kung gusto niyo ng certificate na na good or talagang okay siya para sa pang-araw-araw na buhay to survive conversation sa Nihongo, then go for JFT. Yun po yung masa-suggest ko. Okay. Anyway, so again guys, go for the application para sa mga Android users natin for practice and study. Alright. So for the next one, I'm not sure kung nakilala niyo na rin ito siya, pero we have a dictionary that we use. This is your Takoboto. So sa mga hindi pa nakakakilala ng Takoboto guys, here it is. Sa meron ng Takoboto, revisit lang natin yung Takoboto po. Okay. So Takoboto is one of the best dictionaries sa Nihongo, English Nihongo na pwede ninyong magamit kung Android user po kayo. Not sure kung meron bang katulad nito na app na exactly the same sa iOS. I've never used an iPhone before, so I had no idea. Pero sabi ng mga previous students, meron silang alternative na ginagamit. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Okay, pero for Android, I'll introduce Takoboto to you guys. So, Takoboto natin, ito siya. Walang problema kahit anong gamitin mo, no? Ma-Japanese word man, English word, kahit na maggamit ka nga ng kanji or kana, okay? Or alphabet, pwede. Walang problema siya. Okay? And of course, yung Takoboto din natin, nakasunod din siya sa JLPT din na standard. What I mean by this one? Okay? For example po, you see the icon sa taas,
yung may pulang octopus na may nakasulat na Japanese dictionary, then heart, then yung parang lines, yung parang notebook, and then game console. If you look at these icons, may magagawa ito sila para sa inyo. Okay? So again, kahit anong word po dito 'no, English, Japanese man o kahit na i-kanji o romanji niyo ay kanji or ikana niyo pa, walang problema nga. So subukan natin. For example, let's say this one, right? Ay, Nicho yung sulat ko, sorry. Okay, so for example, this one. So, sa kanila, okay, sinulat ko is a Japanese word. Okay, lalabas yung mga posibleng hinahanap mo na gumagamit ng word na ito. What do I mean by that? Yung sa Nihongo kasi guys, dugtong-dugtong yung ilan sa mga words nila tulad ng nakikita natin dito. Okay, so ang sinulat ko ay Nichi. May Nichi na solo, itong side na 'to, okay? Pero may Nichi din na may nakadugtong pa na word and so on. So ibig sabihin niyan, kahit keyword lang or keyword lang ng kahit anong phrase or ay not phrase, kaya anong keyword lang ng composition ng isang, um, word sa Japanese yung makita mo tulad nito, okay? Mahahanap mo siya sa Takoboto kahit na hindi mo siya i-full word. For example, ito nakikita natin, ito siya, okay, this one, okay, that's Nichibei. Nichibei, pero Nichi lang yung sinulat natin. Okay, so Nichibei is a whole word. Pero kahit Nichi lang yung i-type mo, lalabas siya. Right? So, what I mean to say, kahit isang part lang ng word na hinahanap mo, yung maalala mo kumbaga, okay, may lalabas ng mga suggestions sa Takoboto para maalala at makita mo yung word na yun. Okay? So, there they are. So, as long as you have that one part, okay, mahanap at mahanap mo siya dito. Okay? Now, tingnan natin yung mga icon na na-mention natin kanina. Okay? So, para po sa ating Takoboto po, okay, in between po ng heart saka nung game console, nandito po yung parang notebook or parang lines na nakikita natin. Again, heart, tapos nasa gitna siya ng heart at ng game console. Ito na icon mismo. Okay? Na list ang punto niya. So, once itap niyo po yan, lalabas po itong personal, official, tsaka online. Okay, yung personal is ako mismo yung gumawa kumbaga ng mga dapat kong pag-aralan, mga sarili kong listahan, gano'n. Okay? Pero, okay, that's you. That's your choice. Personal niyo po yun. Okay, sa case ko, I did not make it. Wala akong ginawa diyan kasi sa official lang ako mas nakabase. Kasi yun nga, standard ng JLPT, eh. Okay? So, once you tap your official po, lalabas yung listahan ng mga puwede nating pag-aralan. So, puwede ngang dito ka na mag-aral ng hiragana, katakana, maging vocabulary at kanji po. Okay? So, as you can see there, yung vocabulary natin may nakalagay na level the same with the JLPT. So, you got your N5, N4 hanggang N1 po for the vocabulary. So, kahit dito ka lang mag-study, okay, nakakapag-ipon ka ng words. Okay? Depende sa inyo kung anong magiging diskarte niyo diyan. Pero para sa akin dati, I just did 10 words a day hanggang sa nung nasanay na, inakyat into 20 hanggang sa naging 40, then na 50, gano'n. Okay? Depende po on how you were able to really, sabihin nating, absorb the information, absorb the words and the usage na meron yung salita. Okay? So, yun guys. Again, okay, puwede na dito kayo mag-aral ng hiragana, katakana ninyo. Parang flashcard din kasi yung style niya. Okay? So, if you look at it, okay, sa uppermost right corner natin, may parang lightning bolt. I-tap lang natin 'yan, okay? At mamimili na ng style ng flashcard na gusto mong gawin. Okay? So, in my case, yung nakaunang ano, option yung pinipili ko, yung Japanese lang. 'Pag i-okey mo 'yan, para na siyang flashcard na lalabas sa screen.
So this one, ano ito? Kung hindi mo pa memorize, then i-show answer mo lang. Then mag-next word ka, and so on. Okay? So, pwede na dito mag-practice. Same thing din, 'pag nakakabasa na kayo po ng inyong hiragana or katakana ninyo, okay, pwede niyong i-level up 'yan into the vocabulary. So, N5 tayo, let's go for N5. Same din po ang gagawin. Okay, makikita natin yung parang lightning bolt pa rin po sa taas, i-tap lang din siya, gano'n pa rin yung gagawin po, i-okey lang kung yung option na gusto niyo. Again, tap yung lightning bolt, kung hindi pa kaya, pupuwede kayong magpili ng ibang option. May Japanese plus yung kana niya, so yung kanji plus yung sulat niya in hiragana, okey. Puwede niyong piliin na yung kanji, Japanese kanji, yung kana o yung tinatawag nating hiragana version, tapos yung romaji niya. Romaji, ibig sabihin niyan yung sulat niya in alphabet style. Eh, depende po sa inyo kung saan kayo hiyang. Okey, so back tayo dito. So, i-tap lang natin 'yan. Okay, so meron na kayong flashcard. Okay, ako, inaamin ko po sa sarili ko medyo tamad akong gumawa ng materials. Tamad talaga akong gumawa ng mga flashcard kasi nga, I don't have time. Okay. Okay, pero ano, palagi naman tayong nasa cellphone. Kumbaga what I mean is handy kasi yung sa cellphone po. Very handy kung gusto mag-study, nandiyan lang. Kung may gustong praktisan, puwedeng i-open lang and so on. Okay, so katulad po nito. So eto siya, nagpa-practice ka ng vocabulary, ano ba 'to? Komakai, komakai. So i-check natin kung tama ba. Mali. Okay, hosoy pala siya. So that way, nagkakaroon ka ng parang flashcard na experience kahit na cellphone yung gamit mo. Okay, so example lang natin, ito siya guys. So again, next one naman natin. Ito nakahiragana siya, motto. Ano ibig sabihin ng motto? Kung nakalimutan mo na naman, okay, showcase lang yung answer. And next word natin. Okay, ito isu. Okay, right? So, isu, chair. Tama na ako. Okay, nakatama na ako out of 90. Okay, sample lang. Okay, next naman, oh. Skato, skirt. So, yun. So, something like that. Okay, so you could have your flashcards there. Mhm. Hanggang sa tumaas yung level natin. Ngayon, kung gusto niyo mag-focus sa kanji, may listahan din diyan. So, sa level ng N5 meron lang tayong, 79 kanji lang, okey? At kung magte-take naman kayo ng JLPT po at N5 yung gusto niyong i-take, okey, kung sakaling N5 talaga yung i-push natin, walang kanji sa N5 actually. Nagsusulat sila ng kanji, for example, magsusulat sila ng kanji na composition or sabihin nating paragraph, meron siyang, reading sa hiragana, okey, meron siyang reading sa hiragana na nasa taas mismo ng kanji. So, parang walang kanji pa rin kasi may parang maliit na version naman siya ng hiragana sa taas, gano'n. Pero kung mag-e-N4 kayo na level, okey, 166 daw yung kanji na meron. And so on na yan siya para sa reference list natin. Eto siya ay mababalikan natin, itong nasa reference list, lahat ito sila. Mababalikan natin by lesson 11 po ng N5. So, if you want to study ahead, go po. Okay? Alright. So, dito naman tayo sa ating parang game console na icon, yung katabi ng list. Okay? So, ito naman siya, okay, minasan. Okay, like I said, interactive yung learning kapag app yung gamit kasi. So, this one, okay, pwede kayong mag-practice ng sentence pattern gamit ito. Okay? So, may vocabulary na kayo, may kanji, and this time, may sentence pattern kayong pwedeng ma-practice sa application na ito. So, example lang. So, ito yung beginner natin. So, ito siya. Okay, that dog is big. So, syempre, English yung ibibigay nila dito. Kasi ikaw yung gagawa ng English, ng Japanese version ng English sentence na yan. So, okay, 'pag nakakabasa na ng hiragana, katakana, okay, i-arrange niyo lang siya, i-tap-tap lang. So, sabihin nating, i-tap lang natin siya, okay, gano'n. Sample, ganyan din gagawin natin. So,
para sa'yo, yun na yung tamang sentence. So, check. Kung mali, magbibigay naman siya ng correction. So, check natin. Okay, so according to them, good job daw. Okay, tapos ipapakilala niya ulit yung vocabulary na ginamit sa sentence. Right? So, may meron itong correction kung mali yung maliin natin siya. Okay. Ay, maliin nga, 'di ba? Okay. So, ayan. So, kung mali yung ginawa natin yung sentence, okay, maglalabas siya ng correction kung saan dapat nakalagay yung part na yon sa sentence. May ganito na exam sa GLPT, yung 1, 2, 3, 4 na may star. Okay, may ganun na exam po. Okay, so this is a good practice for that part kasi marami din nagkakalituhan doon dahil nga sentence pattern yun eh. Isang buong sentence yung i-arrange mo. Okay? So, for this one, okay, iko-correct niya kung ano yung pinindot mo na mali o yung in-arrange mo na mali. And then, ipapakita niya yung kanyang proper na position or proper na place sa sentence. So, you get to study grammar and vocabulary at the same time dahil nga ipapaalala niya sa'yo yung ginamit na vocab. So, yun siya para po sa isang ito. Right? So, kung okay ka na, then next lang hanggang sa mapuno mo yung bar diyan sa taas. Pwede mo naman siyang i-review para mas ma-master or ma-ensayo mo pa yung content. Okay? So, yun lang naman guys. Oops. Right? So, may iba't ibang level din of course para dito. So, yung sinasabing beginner dyan, yan yung ating N5, apprentice, N4, intermediate, N3, yung advanced natin, kay pinaghalong N2, tsaka N1 na yan. Right? So, go ahead lang. Explore your Takuboto kung meron na kayo nito sa inyong mga phone. Okay, so that's about it. Right? Now, okay, dito naman tayo sa isa. Okay, this is kanji lookup. Ah, wait lang. Ito. Ito siya. This is your kanji lookup. Right? So, there are times na mahirap yung sabihin nating situation natin with the kanji. What I mean by mahirap na situation is yung paano mo siya isi-search. Kumbaga, paano mo isi-search yung kanji mismo and its equivalent word. So, for example natin dito, may nakita kang kanji. Then, gusto mong malaman yung ibig niya sabihin. So, for example, we write something like this. Okay. So, kahit na pangit yung pagkakasulat mo ng kanji, kahit na hindi proper yung stroking ng kanji mo tulad ng ginawa ko dito, okay, I would really say na pangit yung sulat kamay ko, guys. Chicken scratch ako. Pero hindi naman siya problema sa app na ito eh. Kaya ang importante lang makuha yung forma ng kanji. Yung talagang tawag na sabihin natin itsura ng kanji kahit papaano. So kapag okay, nasulat mo na yung kanji, okay, na-drawing mo na kumbaga. So, ito siya, lumabas na yung kanji na hinanap natin. Okay, ito. Then, itap lang natin. Okay, pag natap na yan siya, lahat ng mga salitang, okay, lahat ng mga salitang gumagamit ng kanji character na yun, okay, ay lalabas po sa listahan. Kumbaga, sabihin natin, para mabuo ang isang Japanese word, kasama yung kanji na yan sa spelling niya. So, lahat ng mga Japanese word na gumagamit ng kanji na ito, okay, sa kanyang pagkakasulat or to spell the word out, okay, ginamit yung kanji na yan, lalabas po yung listahan nila dito. Okay, so lahat na nakikita natin dito ay gumagamit ng kanji na nakikita natin dyan. Okay, so there they are. So marami sila na tagtatatlong kanji, yung makikita natin, dalawa, okay, na isang word lang yan lahat-lahat. Okay, isang word lang yan lahat-lahat pero tagtatlo o may isang ano tayo, may optical character pa nga, eh. Pero ang haba ng basa niya. Okay, so isang word na ito siya o isang phrase sa kanila na gumamit dun sa kanji na sinulat natin.
But at least you'll see the whole list, yung buong listahan nila dito, okay? And then tuturuan ka rin kung paano isulat yung mismong kanji na yun properly. Kung kanina parang ano lang, sinulat lang natin kasi yun yung alam natin na pagkakasulat, eh, tuturuan ka naman ng app na 'to kung paano siya talagang proper na isulat. So, tap mo 'to, then lalabas 'yan, okey? So, depende kung gaano kabilis yung gusto mong speed para po sa isang 'yan. Eh, puwede mo naman siyang i-adjust dito na side, yung parang button sa baba, 'to, 'yan. Pero kung hindi ka pa makapag-observe ng gano'n kabilis, i-adjust mo ng baba para mas mabagal siya. So, this way, eh, puwede mo sundan yung paraan ng pagkakasulat ng kanji mismo, okey? Again guys, itong application na ito ay katulad nung naunang dalawang application na ipinakilala natin, yung Minano Nihongo na app, saka yung ating Takoboto. Hindi din ito nangangailangan ng Wi-Fi at ng data kapag magre-research kayo or magsusulat kayo ng kanji na gusto niyong malaman na meaning. Okay, again, hindi niya kailangan ng Wi-Fi or data para gumana po yung app natin. Sabihin nating, mahilig ako sa mga application na hindi kumakain ng load, parang gano'n. Ang kulit kasi 'pag maraming apps, okay. So again, kung may hinahanap kayong kanji, go ahead lang, okey? This way kasi guys, makikita natin yung paano siya basahin at paano siya isulat, okey? So depende sa inyo. So let's try another kanji po, okay. Again, sabihin natin hindi proper yung sulat natin 'no, 'yan, basa. So kahit anong itsura pa ng kanji niyo, talagang lalabas at lalabas 'yan. So yung kanji na hinahanap natin ay yung nasa pinakaunang, okay option. Dito siya, okey. So same thing. At kahit na complicated siya tingnan, tap niyo lang itong gumagalaw na, character sa taas, yung nasa upper right corner and okay, lalabas po yung paraan ng pagsusulat niya. So yun lang guys. So this way, you'll see it, okey. So yun po, alright. Parang may nakalimutan akong part ng ng ano, ng Takoboto natin. Back to Takoboto muna. Okay, so sa Takoboto natin po may isa akong hindi na ano, na-showcase sa kanya dito. Mhm, okey. Alright, so nga pala, back to Takoboto po. Kapag nahanap niyo na pala yung word na concern niyo, you actually found yung ating word, you just need to tap it, okay. Lalabas po siya dito, right? And then meron tayong kanji sa option. So may word, yung word mismo or yung tinutukoy nila na word ay yung nakasulat in kanji itself. And then yung reading, paano siya basahin in both hiragana and then yung naka-alphabet natin. So yung nasa taas ng naka-alphabet po na reading, hiragana po 'yan. Hmm, and then yung katabi ng word natin ay yung kanji. So itong kanji natin po ay magpapakilala po nung mga character na bumuo ng salitang yun. So, in this case, okay, meron tayong dalawang kanji to say the word kanji. Okay, ipapakita din po dito kung ilang strokes yung kinakailangan para mabuo yung character, anong level ng JLPT niya. Okay, saka yung meaning din. So, you get to memorize both the on, yung on na nakalagay, that's yung Chinese reading niya. Then kun, okay, kunyomi, that's Japanese reading po. Anyway, we'll explore more of this one
Okay, as we go on with our lesson po. Papakilala naman ito siya one by one. Okay? And then, yung phrases kung saan nagagamit yung hinanap mong word. Okay? Kung hindi enough yung phrase na nakikita natin sa screen, as an example, we could always stop more phrases. Lalabas po yung ibang sentences na gumagamit ng word na yun. So this way, okay, nakakapag-practice ka ng pagbabasa somehow, okay, ng mga salitang ito na gumagamit nga po doon sa word, as well as yung sentences. Kompleto naman siya. Okay, from the version na naka-kanji, yung pinakauna, yung nasa gitna na naka-English, saka yung reading ng bawat kanji na ginamit para mabuo do'n sa sentence mo. So, kung ida-dissect mo ito, magagawa mo lahat ng 'yan sa iisang sentence. Okay? So, there you go, guys. This is, one of the good points din sa ating, Takoboto po kasi this way, right, dadami yung vocabs mo, nakakapag-practice ka ng sentences, and you'll see kung saan at paano nagamit yung salitang yun sa expression ng Japanese. Like I mentioned kanina, there are words in Japanese na appropriate gamitin sa ganitong context. May ibang words sa Japanese na pwedeng kapareho ng meaning ng alam mong word, pero hindi pala pwedeng sabihin base sa situation. Eh, there are situations po na maaari mong masabi na, eh, pareho lang naman ng meaning yan eh. Oh, yes, pareho ng meaning, pero hindi pareho ng context kung saan ginamit yung salita. Okay? So, you get to see it here sa Takoboto nga. Okay, so far, yun lang naman yung medyo nakalimutan kong idagdag with regards sa Takoboto. Okay? Eto naman siya, mga radical naman yung nandito eh. Pero, it's much more convenient to do it sa kanji lookup. Kasi dito kailangan mong makabisa yung itsura ng ng radical na tinutukoy natin. Meanwhile, sa kanji lookup, kailangan mo lang siyang isulat or i-drawing, um, the nearest possible na itsura dun sa nakita o gusto mong hanapin na kanji. Kaya mas convenient yung sa kanji lookup na site. Okay? So, yun lang naman para sa isang ito. So far, that's how it goes po para po dito, guys. So again, right? So dito, okay? Lesson 1 to 25 lang tayo yung coverage. Please review lang. Okay? Then you got your dictionary. Okay? Pwede niyo pong gamitin ito sa inyong Android nga po kung meron man kayong iOS, kung iOS user man. Okay? May mga alternative naman po na pwedeng maging kapalit. Samantalang yung ating kanji lookup, ito siya. Fortunately available po siya sa iOS. Nag-i-exist po ito sa iOS po natin. So you can go ahead and try it out. Okay? And of course, okay, para sa mga nagbabalak mag-take ng JLPT, okay, i-try niyo po itong JLPT practice. Yan. Medyo nag-load. Right. So again, pwede niyo pong subukan po itong JLPT practice. Nasa Play Store din po siya, very downloadable din po. Nga lang itong isang ito kumakain kasi siya ng ano, eh, kumakain siya ng data or kung may wifi kayo much better kung kinakailangan siya ng wifi para gumana. Okay, so this way, okay, nakakapag-practice ka rin ng mga composition na kailangan mong alalahanin for your JLPT. Okay, so click-click lang kumbaga para ma-practice mo yung kailangan mong ensayuhin na aspect ng JLPT. JLPT focus kasi yung isang ito. Okay? That's it. Okay, hindi ko siya nalagay dito pero may isa pa sana, eh.
JLPT full naman yung pangalan ng isang yun. Pero hindi na siya available kasi sa ano, sa Play Store kaya, I wouldn't be able to showcase it to you guys. Yun lang. Okay. So again, hopefully you have some good space sa inyong phone for this application para mas maano po natin 'no, ma-utilize yung, pagiging convenient ng phone po. Okay, since yung pagkakaroon natin ng materials ay literally nasa kamay lang natin all the time. So bigyan po sana natin po ng, panahon, bigyan natin ng sabihin nating tsansa na ma-absorb yung maging lesson natin by us reviewing it, by studying in advance, and of course, mag-prepare din po tayo po para sa mga magiging sentences natin, later on when it comes to practice. Okay, so far, that's how it goes po minasan. Right? Tomorrow, okay, since we only have 11 minutes left, okay, so tomorrow po, um, doon natin sisimulan po ang pagpapakilala sa inyo with the hiragana, katakana, and kanji, kung kailan sila at saan ginagamit, paano gamitin, at kung ano yung magiging, situation kapag nasa iisang sentence na sila. Okay, so ang Japanese language kasi guys, hindi sila sabihin nating uniform pagdating sa writing system. Kumbaga, sa isang sentence, pwedeng makita mo yung tatlong writing system na yun. Hindi ibig sabihin na isang sentence, purong hiragana lang. Hindi ibig sabihin na isang buong paragraph, purong kanji din yan lahat-lahat. Okay? So again, those three writing system, tatlo yung writing system na ginagamit nga nila, okay, work together para mabuo ang isang sentence sa Japanese. So, kailangan natin na makilala silang tatlo. But yung kanji natin po minasan, okay, we will not delve so much into it, yung kanji po natin. Kasi po, as mentioned, if you're going to take the exam, wala pong kanji sa N5. Pero once you are in the N4 level, okay, saka lang po talaga ni-u-utilize yun. This time, 'pag nasa N4 yung exam ninyo, okay, wala na kayong makikitang parang reading or subtitle ng kanji na nakasulat in hiragana. Ang tawag na ngayon diyan is furigana po, pero, that will be, further discussed by tomorrow's time. Okay. So, yung ating timeline po dito 'no, as mentioned, 1 month and 2 weeks kasi 30 sessions lang po tayo po sa weekdays. At the same time, very limited yung time natin. Kasi isang buwan mahigit lang, eh. Okay, so medyo kakain ng oras yung pagkabisa ng hiragana at katakana para po sa mga total beginners natin. Okay, kung meron man tayong total beginner dito po, okay, sana po masimulan na ninyo ng pagkabisa yung hiragana ninyo, most importantly, as early as, ah, today or tomorrow. Actually, nabigay na yun sa inyo kahapon, right? Na-send ko sa inyo yung material kahapon. Sana today nasimulan niyo na po. Kung hindi man, then as early as tomorrow, please start practicing or memorizing your hiragana. Okay? Sa ikli kasi ng panahon natin, guys, I cannot give you a long time for an allowance po to study dahil nga po dun sa limitation na yun. Again, hindi ko kayo mabibigyan ng mahabang allowance sa time para pag-aralan ang hiragana or should I say para makabisa, ma-memorize yung hiragana at katakana natin. Kasi nga, right, isang buwan mahigit lang yung ating program. Kaya po,
Um, in my classes, okay, so far so good naman sa sa experience, no? Um, I will start using hiragana and katakana sa writing po natin by lesson 5, as early as lesson 5 po. Pero kung medyo hirap pa rin, yung iba siguro, then hiragana lang muna. Hiragana lang muna by lesson 5. Kung makakagamit man ng katakana, gagawin ko na lang alphabet. Okay, para mabasa kahit papaano. Pero, okay, by lesson 14 hanggang lesson 25 po, minasan, okay, hiragana, katakana na po talaga tayo diyan. Okay, purong hiragana na po at kung mangangailangan man ng katakana, okay, magkakakatakana na po. Okay, then siguro in the last 5 lessons, lesson 20 to lesson 25, okay, magdadagdag tayo ng konting kanji. Yung kanji na makikita po ninyo sa level ng N5. Anyway, may lista naman po tayo doon sa Takuboto po ng mga kanji na nasa level po ng N5. So, gagamitin po natin yung mga yun. Nasa 79 lang naman po yung kanji na meron po sa N5. Okay, so again guys, okay, I cannot give you, okay, a long time or allowance para sa inyong pagkabisa ng hiragana. Kasi nga, as early as lesson 5, okay, gagamitin na natin po ang hiragana, mostly hiragana. Kung kaya na ang katakana, then sige. Pero kung hindi pa, okay, sige, hiragana lang muna. Kasi mas nagagamit naman talaga po yung hiragana. Okay, yung katakana kasi specific yung usage ng isang yun. Right? So, yun lang po minasan. Again, you have your application, you have your PDF po from Shinjiro. Okay, nasa sa inyo po na po yung pagbibigay ng time para mag-study at magkabisa po ng mga ito. Kasi na-mention naman siya na that's one of the first things na kailangan nating gawin para po sa pag-study ng lengguwaheng ito. Okay, so before we end, last 5 minutes natin, meron po ba tayong tanong? Clarification? Wala naman po. Any concerns po, minasan? Okay, sige. Kung wala na tayong concern, then I take it na clear sa ating lahat yung mga magiging um, materials at flow ng ating magiging lesson. By flow, I mean, nakasunod naman tayo sa Mina no Nihongo, no? So, kayang-kaya yung makita at masundan kung nasaan na tayo, kung kailan tayo, kung nasaan na tayo at kailan tayo huminto, saan tayo huminto. Okay? So, nga po pala, bukas, okay, sa ating lesson proper na tayo bukas, no? Okay? Please have your own writing tools. Okay, mas maigi po na meron kayong notebook or kung hindi man kayo hiyang sa notebook, kahit ano po na pwede niyong magamit para mag-take note. Okay, mag-ballpen or maglapis po kayo, preferably lapis po para po sa notes natin. Kasi meron tayong mga ipo-point out during the lesson po. Kung hindi man maka-attend bukas, so din na mention natin, lesson proper naman po siya. So meron naman tayong recording. Actually, nag-record po si Sir Aris today para po sa konting orientation natin. Okay, pero bukas necessary na po talaga overall yung magkaroon ng lesson proper natin when it comes to introduction ng writing system. So may recording po yun bukas and I will be the one to do it. Okay? Right. So yun lang po guys yung ating magiging reminder. Okay? So kung wala na tayong ibang concern, I think we're good for the night. Okay, again for the last time, meron po bang mga tanong, clarifications, suggestions? Baka may po, may ma-recommend po kayo na mga pwede din natin magamit for the lesson po. Open po tayo para diyan. And we'll try to um we'll try to use it. Okay, we'll try to include it para po sa ating
lessons. Pwede po. Again, minasan. Anyone? Meron ba? Mhm. Okay, sige. Right. So, I hear silence. I would take it na okay na tayong lahat and we're good. Okay, sige po. So, minasan, tomorrow again is your lesson proper. Okay, same time pa rin po, no? Okay, kung sino man po yung mauna siguro sa atin sa call, okay, you could start the call po. Pero ako mismo, I start the call mga 2 to 3 minutes before the time para para kahit papaano yung ating other participants ay mabigyan natin ng a little bit of allowance na nandito na tayo. Okay? Pero for the others na gusto na early mag-start like early mag-start, sorry, early na mag-start nga ng call, okay, mga 5 minutes siguro guys, pwede na. Okay? So again, on time po tayo bukas. Tsaka dun sa mga hindi natawag po 'no, at hindi po makapasok sa call natin, inform lang po ahead of time para hindi po tayo, sabihin nating na-misinform na akala ko absent kayo tapos nandito pala kayo. Please inform po. Tsaka, try your best po guys to really join the call. Kasi nga, I take attendance by your participation po minasan. So, yung introduction niyo kanina, yun na po yung attendance natin. Saka dun sa mga hindi nakapasok, where I'm going to try again tomorrow, okay? Consider natin yan today kasi first meeting pa lang naman, no? Pero tomorrow po guys, try natin ulit. Try natin talaga makapasok. And as much as possible, find a place na stable yung signal po. Find a place na yung reception po natin ay hindi po nagugulo ng kahit anong ingay, kumbaga. Right? Para malinaw po at saka dire-diretso po tayo. Yun lang naman po minasan. Okay, so I think we're good for the night. Yun lang po yung last leg natin for the reminders and for the preparation tomorrow. Sige po. Maraming salamat po ulit guys and nice to meet all of you. Continue lang natin po yung ating passion for the language and push lang natin yan. Sige po, magandang gabi po sa lahat. Oskar sama deshita minasama. おやすみなさい。また明日ね。じゃあね。Arigato, sensei. Thank you, guys. Thank you po. Thank you. Have a good night.